Napa-install agad ako dito sa may loan application na to nung makita ko yung ads nila online habang nanonood ako ng vlog. Dahil dito nakalagay nga 8,500 ang uutangin pero ang babayaran lang ay 8,650 at ang loan term pa ay up to 180 days. O diba, sino ba naman ang hindi mapapa-install dito? Kaya isa na ako doon. At kung kagaya nyo ako, wag na wag nyong gagawin yon o wag nyo nang uulitin dahil nakita nyo lang na maganda yung pinapakita sa ads. So ngayon nga is tinry ko na agad-agad para mapakita ko na din sa inyo dahil I'm sure dadaan at dadaan to sa may feed nyo. So itong loan application nga ay walang iba kundi ang FinPine, Budget and Expense. And sabi dito, get higher limits and lower rates upon reborrowing. Nakakainggan nga talaga, kaya panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para malaman natin ano ba yung nakapaloob dito sa may utangan na to ngayong 2026. So hi guys! Welcome back again to my YouTube channel and kung di ka pa nakakapag-subscribe, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. So disclaimer lang, hindi to sponsored video. Hindi ko kayo iniengganyan na mag-apply sa mga nire-review ko. So ito for awareness, for educational purposes, para maging aware nga kayo sa mga nakikita nyong ads online kung ano ba ang expectation sa reality. So yun na nga, unang red flag. So buong akala ko about to sa utangan, pero nung chinek ko nga yung kanilang application, hindi siya more on parang talagang utangan. This is more on about visualizing income and expense categories. So more on income tracking to. At nung chinek ko na nga, yes, in-install ko na, nag-login na ako, at yung loob pala is utangan talaga. So yung nakikita natin dito sa may pinapakita nila sa app, bago natin i-download is hindi yan yung talaga makikita sa loob ng application. So after ko nga sagutan lahat, nagkanda ilang ulit-ulit ako sa may pag-take ng selfie dahil kailangan sundin mo agad-agad kung ano yung inuutos pagbuka ng bibig, pag right-left ng muka. So nakailang take din ako dito. And after ko na nga mailagay yung aking disbursement channel, ayan, pinapili ako kung e-wallet ba or bank i-disburse, ay, eto na yung lumabas. So, the credit limit has been activated na. So, eto yung nakakakaba, no? Yung activated na agad-agad. So, you have obtained the credit limit and can now request a loan on the main page. O, diba? Ayan, nabasa natin. Request pa lang. Pero, after ko nga maklik tong nasa ibaba, ito na yung lumabas. My gosh. The loan application has been submitted na agad-agad. Pero wala pa tayong nako-confirm. Wala pang loan agreement akong nababasa. Hindi ko alam kung ano ba ang loan terms na to. Kailan babayaran? So, ito na nga, nakakaloka, di ba? So, you have requested one product na daw agad-agad. Wala pa ako na-request, guys. So, the total amount is 3,000 pesos. OMG. Once formally approved, the exact amount will be automatically transferred to your account as detailed in the contract. Walang contract akong nakita kasi after kong i-confirm itong the credit limit has been activated is eto na agad yung lumabas. Kaya kayo guys, iwas kayo sa mga nakikita nyong ads kung i-install nyo ba agad-agad or hindi. Kailangan alamin nyo muna kung reliable ba yan, talagang trusted ba yan, and SEC registered ba yan. At another red flag, chinek ko nga sa may SEC, sa CIC, itong pangalan na FinPine, tapos kung makikita nyo dito sa loob, naging Quick Pesa. So meaning may dalawang pangalan dito sa isang application at yung dalawa na yan is wala sa SEC, wala sa CIC. So yan ang pinakamalaking red flag. So wala pa silang Certificate of Authority na magpautang nga dito sa Pilipinas. And kayo guys, bahala kayo kung tatry nyo to pa rin. Kahit na napakita ko na sa inyo na marami ding red flag. So, ayan, 3,000 pesos agad-agad nga. Nakakaloka, no? Dito, chinek ko yung ratings and reviews. At mas naloka ako dahil mas malaki yung na-offer doon sa iba. At hindi pala siya offer. Mas malaki yung na-auto-disburse dito sa may ibang nag-try. So, dito pala, meron pa silang pa-background check. Ilan ba yung loan mo sa ibang loan application? Ilan ba yung overdue mo? Magkano ba yung amount na na-overdue mo? So, may pa-background check pa sila. At napansin ko pala ha, sobrang daming IDs. Halos lahat ng IDs is pwede dito. Pwede ang unemployed, pwede student, retired. Halos lahat. Parang open for all to. Open for everyone. Kasi kahit walang trabaho, pwede. At dalawang contact reference pala ang hiningi dito.
So, ito nga yung na-auto-disburse sa iba. So, sabi dito is, like other reviews, I did not apply for any loan from this app. Oh, hindi daw siya nag-apply. I was shocked that the money was immediately disbursed from different platforms to my account. So, para siyang yung na-try ko last time na isang loan application. Pero, nung na-approve ako is multiple loans na at iba-ibang pangalan. O, diba? So, ganito yung nangyari sa kanya. Iba't ibang platform daw na multiple loans na hati-hati. So, I was credited 3,900 from the 6,000 pesos. Kita nyo yun? So, 6,000 pesos yung loan amount na hindi naman niya talaga in-accept is inauto-disburse sa kanya pero ang natanggap lang ay 3,900. Sobrang laki ng nabawas. Marami-rami na din tayong mabibili dun sa may nabawas na yun. At sabi nga niya, so like I said, I did not agree to any loans yet as I am only trying to see how much is their interest and their repayment process. The feeling is mutual. Ito yung una kong hinahanap pero bigla na lang naging ganito. Antayin ko na daw yung 3,000 pesos once approved. At another 6,000 pesos na auto-disburse. So, dito naman sabi niya, I only received 3,000 pesos. So, saan daw napunta yung isa pang 3,000 pesos? At yung due date is just 7 days lang. Tapos yung total repayment ay 6,000 pa din. So, ang laki nang nabawasan, no? Talagang kalahati. So, nung chinek ko nga yung interest, ayan, 6,000 pesos yung in-auto-disburse sa kanya, i-minus ko yung 3,000 na kinaltas equals 3,000. So, etong 3,000 pesos na pinakalumalabas na tubo or yung total service charge ay i-divide natin sa actual na amount na natanggap niya, which is 3,000 pesos din. And then, i-times natin or i-multiply sa 100. So, lumalabas dito na 100% ang total service charges na inabot dito sa may loan niya. O kayo, magtutuloy pa ba kayo? So, nakakatakot yung mga ganitong loan app. So, ayan, hindi sila registered. Dahil dito nga is legit na mayroon ding pananakot. So, minabasa ko sa review nila, I was not able to pay on time due to an emergency matter at home. It was less than 3 days delay, but I received messages full of harassments na agad and threats. So granted, OMG, malaki pa yung kanya, 10,500. But yung na-receive lang daw niya is less than 7,000. So ayan, legit, meron pananakot. Kaya kayo, siguraduhin nyo muna na SEC registered bago kayo mag-try and kung meron ba tong harassment pananakot at kung totoo ba yung loan term na pinakita sa ads nila dahil dito 7 days lang. So dito naman sa akin sa in-offer na 3,000 pesos, thankfully is eto yung lumabas. Ayan, exhausted na daw yung aking loan amount. Super happy dahil hindi ako na-approve. Dahil panigurado hindi 3,000 yung mare-receive ko. So still, nasa sa inyo pa din naman yung desisyon kung itatry nyo pa din to or hindi. Pero kung ako sa inyo, wag na. Dahil ang daming red flag nating nakita sa loan application na to. Yes, bago. Yes, maganda yung pinapakitang ads. Pero super daming negative. And dun dapat kayo nagre-rely. Kung nakakasama ba sa inyo, mahihirapan ba kayo magbayad, illegal ba to? So wag nyo na itry. So that's it for today's video. Kung ako sa inyo, applyan lang kung ano yung legit at kung ano yung talaga makakatulong sa inyo. Kung meron pa kayong gustong loan application na ipa-review, is comment down below para ma-review ko yan para sa inyo. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!